Hello guys! Welcome ulit sa ating channel, Grammarian Rivera. And para sa mga video lessons regarding senior high school subjects, vocabulary, and grammar, please subscribe, like, and share, and comment. And to continue our discussion for the subject Creative Non-Fiction, ito na naman tayo for another makabuluhang talakayan at pag-usapan natin ang tungkol sa creating samples of the different literary elements. And it is important to note that while other literary genres can spring from the imagination, creative nonfiction is, by definition, true, but still we can use and create literary elements like figurative language to express fact-based thoughts and ideas. So even sa elementary and junior high school ay natatakal naman na ang mga literary elements, particularly when the lesson is about reading or literature, no? And analyzing literary pieces. Mayroon pa nga yun sa Filipino subjects, kaya siguradong master or saulado na natin yung mga yan, di ba? Kaya nga lang, ang twist ngayon ay paano sila na-apply sa creative nonfiction. It is like paano natin i-collide ang creativity with nonfiction that deals with facts or truth, no? Well, actually, ang gamit dito ng mga literary elements ay to spice up, no, ang mga pieces of evidence na meron tayo para hindi plain ang arrive ng mga detalye. Nandun pa rin yung catchy style to hook our readers while learning bits of factual information, which is palagi nating nababanggit naman on the previous video lessons, di ba? So I am sure familiar kayo sa mga ito. Kaya naman, let us quickly have them one by one. Let us begin with the first common literary element, at yan ay ang storytelling or narration. It is said here that you need to tell your story. A good story includes an inciting incident, a goal, challenges and obstacles, a turning point, and a resolution of the story. Well, we are all aware about it, no? Any form of writing has its own storytelling pattern. And ito naman ang purpose natin why we write, di ba? Such a story to tell, di ba? And to do it, kailangan mag-manifest ang climax. Yung goal ng character should be established, no? Maput into detail yung mga challenges o pinagdadaanan ng bida, ano yung epiphany or tinatawag nating turning point, no? And realizations, at paano na-solve ang conflict or how the story ends. So, kailangan mailahad natin iyon ng nakapackage sa ating readers. Maging maganda dapat yung pagkakahabi ng mismong kwento, no, nang hindi nawawala ang pagiging fact-based nito. Kailangan ma-arouse natin yung attention ng ating mga readers doon sa napili nating gawing spot or highlight sa buhay ng ating subject, no, or character. Hindi rin dapat nawawala yung goal natin, like to inspire ba, to explain, to entertain, no? Of course, hindi natin pwedeng iset aside yung mga struggles along the way ni bida. Minsan kasi ayun yung mga nagpapatingkad, do nagpapa-stress din naman minsan. Pero yung makukuha natin yung loob ng mga readers natin, no? Winner yung kwento natin pag ganon. Like kung naabutan niyo yung Christmas special noon ng GMA na Hating Kapatid, no? Yung iisa lang ang uniform ng magkapatid, salitan silang pumapasok, syempre mababagbag or maantig ang puso mo doon, di ba? Ganun yung atake dapat. Or better, if you are watching documentaries, mapa-eyewitness man yan, or yung Atoms documentary special, those are the perfect examples. Kasi ma-appreciate mo na tapos magkakaroon ka ng sympathy sa mga tao, and then magkaka-realization ka after mong manood. Ganun yung swak na swak, no? And then ano yung nangyari or naging resulta ng lahat ng action ni bida. Ikinasuccessful ba niya yon or lalo siyang nalugmok, no? Pero syempre, mahalagang i-note natin at the end ng ating kwento na paano sa kabila ng mga paghihirap ay natapos pa rin ito ng positive. Pwede rin namang ang gawin natin ay mag-call to action tayo para ma-address yung ganong situation. Siyempre, hindi rin pwedeng mawala ang character. At ang sabi dito, your audience will be more engaged with and sympathetic toward your narrative if they can vividly imagine the characters as real people. So, tama naman, kaya yung characterization ng tauhan natin sa binibuild nating kwento, detail dapat para ma-imagine ng mga readers at manood sa kanilang isipan ang mga features na iyon. Kung simple lang siyang tao, paano mo ngayon ilalarawan yon ng mas specific pa? No? Para mas maintindihan nila yung pagiging simple niya. Kasi ngayon, 'di ba? Like yung kay Mayor Guo, ngayon yung sa Pogo, 'di ba? Trending 'yon. Kasi sabi niya simple lang siya, pero may chopper siya, 'di ba? May helicopter, may mga properties siya na binebenta. For sure, ang ibig sabihin natin doon sa simple ay hindi naman ganoon, no? Rather, ang pinipertain natin ay yung mula sa bahay ay pwedeng kubo lang, yung way ng pananamit niya, yung postura niya, yung estado niya sa buhay,
it encompasses yung ganong feature siguro, 'di ba? Actually, pwede rin nating banggitin yung lahi niya, no? Yung family setup, like mag-isa lang ba siya sa buhay, marami silang magkakapatid, inabando na ba siya, nag-aaral pa ba siya or hindi na, no? Ano yung narating niya sa buhay, or may trabaho ba siya ngayon, ganon, no? Anything na pwede natin ipang-describe, isupply natin sa ating kwento for the build-up ng ating character. Even the age, pwede yan, yung complexion or yung balat, tangkad, size, yung mata, yung labi, anything, para mas ma-imagine siya ng mga babasa. Like kung may sakit siya or karamdaman, hindi ba mas effective kung pati itsura niya ngayon ay mabanggit mo, like, tila ng tanggulin na ngayon si Eduardo, no? Dala ng pakibakan niya sa cancer. Kapansin-pansin na pagiging malayo ng itsura at katawan ni Emma ngayon sa dating siya. At may suot na lamang siyang peluka upang ikubli ang pagkakalbo niya. For example, no, yung mga naging biktima ng peking surgery, no, kasi pala petroleum jelly ang tinuturok sa kanila. 'Di ba na feature siya sa KMJS, no? Hindi ba mas effective kung ang pagkakwento natin ay ganito? Maga at nagsusugat-sugat ang mga pisngi ng isang 50 anyos na si Roda matapos mabiktima ng peking surgery. Ang tubong kesto na nangarap lang namang gumanda, pero wisyo pala ang napala. Ganon. Then we have the setting and the scene. In here, you must create scenes that are action-oriented, include dialogue, and contain vivid description. So, alam naman natin sa pag-aaral ng literature, ang setting ay laging the place and the time, ang lugar at oras na naganap ang kwento. Pero to create it, hindi lang basta sasabihin mong umaga noon sa may malawak na bukid, no? There should be the actions. Ano ang mga nangyayari, particularly sa bida? Like, gabi, tapos mag-isa sa kwarto niya si Rose, iniisip ng mga kasama niya sa bahay na tulog na siya, pero hindi pala. Gising siya at tahimik na lumuluha dahil sa mga nararamdaman niyang pressure. Kasi 2 taon na buhat nang mag-graduate siya ay hindi pa rin siya pinapalad makakuha ng trabaho. No? Kaya naman tinatanong niya ang Diyos, and then pwede pa natin i-detalye doon through dialogue, no? Ang mga questions niya kay God. Like, ano ba yung plan ni God? Bakit kahit todo effort naman siya, eh hindi siya nakukuha ng mga employer niya? Kung ano-ano ang iniisip na niya, munti ka na siyang ma-stress, ma-depress, gano'n, no? Or pwede rin namang baliktad. Akala niya natutulog na yung family niya. Kaya nilabas yung emosyon niya, umiyak siya, mahagulgol, tapos yung nanay at tatay niya, narinig ah, narinig siya, pinuntahan siya to comfort, palakasin ng loob, something like that. Dapat gawin natin significant yung bawat setting at scenes, no? And actually, in real life, ganoon naman talaga. Sa bawat lugar na pinupuntahan natin, may mga memories tayo doon na nabubuo, di ba? Hindi lang sila basta background ng kwento, pero may connection sila sa mga nangyayari at iyon yung magandang maipa-feel natin sa mga readers. Kasi after mabasa iyon ng mga reader natin, magkakaroon sila ng mga favorite scene, no? Kahit nga sa mga pinapanood nating movie, di ba, or series, um, may favorite scene tayo. Like, gusto natin, kung wari, yung doon sa Seven Sundays na movie, no? Di ba, nagkaroon ng confrontation doon yung magkakapatid. Ako, yung tingin kong pinaka-highlight eh. Naglabasan sila ng hinanakit. And then, ang sakit-sakit lang sa part nung character ni Ding Dong Dantes doon na nobody asked him kung okay lang ba siya. Given na siya lagi yung nagsasakripisyo, tapos, ang taas-taas pa ng apog ng mga kapatid niya, no? Or yun nga, if nanonood kayo ng documentary ni na Cara David, gano'n, no? May documentary siya dati, napanood ko, wherein yung mag-amang magsasaka, no? After nilang harvesting yung kanilang mga tanim na gabi, so yun, sinako nila, tinawid pa nila yun ng ilog, ibinaba sa bundok, tapos pagdating sa meeting place nila nung negosyante, binili lang sa kanila yun ng 5 pesos kada sako. No? Tapos, hindi ba parang nakakainis yun na ipamulit mo sa mga tao na, samantalang pag binenta sa atin yun ng mga negosyante, ang mahal. No? Hindi per sako ang usapan doon, per piraso pa nga minsan or kilo, di ba? So nakakadurog 'yun ng puso. Dapat may ganun, may kukurot sa kanila. And dito naman tayo sa plot and plot structure. So, in a personal essay, sabi dito, there might be only one event. In a memoir, there are often several significant events. Ito na yung tinatawag nating banghay ng kwento. So, mahalaga na malaman natin ano yung structure ng kwento kada type of writing. No? May mga single event lang kasi gaya ng personal essay, pero merong nagre-require ng complex. Even sa creative fiction, ganun din. Tsaka, depende sa length or haba ng isusulat. Malalaman kung sanga-sanga ba ang events or single setting lang. Like sa isang novel, di ba? Per chapter siya. Mayroon naman na pag nagsulat, episodic yung pagkakasulat. Meron namang linear lang or isang diretso lang. Ang mahalaga lang naman kasi is yung sequence, no, ng kwento. There should be, kasi po pwedeng chronological, meron namang plot na from the past papunta sa present, meron naman yung may flashbacks, foreshadowing,
Depende sa trip natin sa kung paano sa tingin nating magiging catchy or interesting yung latag ng story. Sa non-fiction kasi ang importante ay may explain natin or ma-manifest natin how and why the major chunks of the story take place. At tatandaan natin na sa non-fiction, yung plot is presented in the manner of cause and effect. Kaya sabi ko a while ago, how and why the event happens. No? Kasi pag nag-feature tayo ng isang event or isang bagay, ang kwento natin is dahil dito, kaya siya naging ganyan or ganon. No? Dahil sa pambubuli, for example, dahil sa pambubuli, nagsikap siya at pinatunayan niya sarili niya. Or nalulung siya sa mga bisyo at droga dahil sa impluensya ng mga kaibigan. At nung mga panahon na iyon, weak na weak siya dahil that was the time na ang parents niya ay naghiwalay. O kaya naman, nagsikap siya, nag-abroad, bumalik ng mayaman sa bansa kasi gusto niyang ipamukha sa pamilya ng dati niyang nobya na mali sila ng pagkakahusga sa kanya. Hindi siya habang buhay na mahirap at hindi totoong wala siyang mararating sa buhay. Mga ganon. Siyempre, ito yung mga gamit na gamit pa. We have the figurative language. So sabi dito, you may use this to create an interesting piece of your creative nonfiction as this go beyond the literal meanings of the words to give readers new insights. So madami ang mga ito. Common na ginagamit ay simile and metaphors. Kasi ito nagkakaroon ng creativity at wordplay ang author. Di ba, kaysa sabihin nating malaki ng pinagbago niya, pwede nating sabihin na tulad ng simpleng uod sa simula ay nagbanyuhay na nga ng tuluyan para maging magandang paru-paro ang dalaga. No? Ang kanyang postura at kutis ay kagaya na ng mga iniidolo nating artista. No? Ginagamit din yung anaphora, yung inuulit yung start ng mga phrases or statements. Example, tinatak na sa isip ni Heidi na ayaw na niyang bumalik sa kahirapan. Ayaw na niyang maging kawawa at ayaw na niyang maranasan ng bubuuin niyang pamilya ang mga pinagdadaanan niya noon. So madami tayong samples ng ganito and it is important to master them kasi ingredients na sila ng creative writing, mapa-fiction man or non-fiction. No, madami sa internet niyan. No, simile, metaphor, personification, hyperbole, and so on and so on. So 6 is ayan, imagery. So para madaling intindihin, yan, tawag sa kanila is sensory language. Kasi sabi dito, you must construct word pictures using sensory language that can be figurative or literal. And yes, when we write, dapat nararamdaman ito ng mga senses natin. No? The sense of sight, the hearing, the smell, the taste, and the feel. No? Kaya pag susulat tayo, in terms of the setting, pwede natin sabihin yung temperature, like kung malamig ba, mainit, maalinsangan, no? Pwede natin sabihin makulimlim ba, maliwanag, maulap, kumikidlat, no? Ayan, pwede natin sabihin mabato, no? Pwede sabihin natin may masangsang bang amoy, ganun, no? Kung may kinakain naman sila, have a way na masasarapan din yung mababasa doon sa mga food na babanggitin natin. Yung mga gamit, i-describe natin ng vividly or malinaw. Even yung amoy, sabi ko nga, no, yung aroma ng food, no, yung lasa, no, kung maanghang ba yun, matamis, no, mapakla, no, para ma-feel ng lubusan ng readers yung feeling doon sa kwento. Kasi for example, sasabihin natin, ngumiti siya. Ano bang klaseng ngiti yun, no? Paano yung ngiti? Tipid ba? Halos mawala ang mata niya? Naningkit siya? Pilit? Matamis, no? Kuwari, sabi mo nagtatampo siya. Paano yung tampo niya? I-detail mo iyon. Or kung masaya siya, how? Magalpak ba siya? Nagtatalon? Bigla siya ng libre? No? Ganon. Yung lugar ba is organized? Makalat? Pwede mong i-elaborate, no, kung saan nakalagay yung mga bagay-bagay. Like, grabe ang paghahandang ginawa niya para sa board exam. May mga nakapaskil na notes sa buong kwarto niya. Kulang na lang pati higaan ay lagyan niya. Something like that. No? So ito naman yung point of view. Sabi dito, the position from which your story is told will help shape your reader's experience, the language your narrator and characters use, and even the plot itself. So, POV. Ayan, ayun tawag ng mga Gen Z. Kasi may sa mga shortcut, no? Pwede kasing gawin natin siyang first person point of view or parang yung tao or bida, siya rin mismo yung nagkukwento or narrator. Pwede rin namang third person limited or third person omniscient. Like may narrator na nagkukwento ng mga happening sa buhay ng ating bida or character. Siyempre, whichever we use, may effect yun sa kwento. Pag first person, mas personal ang dating kasi si character ay siya na rin yung nagnanarrate. Yung bitaw ng mga words ay personal. Parang hugot lahat niya yon mismo. Pag naman third person, it's like nakasubaybay tayo sa kwento ng buhay niya and tayo ang nagre-relay noon sa mga readers. Like, parang we serve as his or her voice naman. No? Pag first POV kasi, ganito siya.
Example, sa edad na 8 ay mistulang ako na ang ina ng 3 ko pang kapatid. Maaga kong kinalimutan ang aking pagkabata, hindi na ako makapaglaro dahil kailangan kong unahin, no, ang mga gawaing bahay. Bagay na hindi ko sana naranasan kung nandito lang sila inay at itay. No? Pwede namang third POV. Ganito naman siya noon. Sa edad na 8 ay mistulang si Rhea na ang ina ng 3 pa niyang kapatid. Maaga niyang kinalimutan ang kanyang kabataan, hindi na niya magawang makipaglaro dahil kailangan niyang unahin ang mga gawaing bahay. Bagay na hindi sana niya nararanasan kung nandito lang ang kanyang mga magulang. So, ganon. No? Yung difference. And the last is dialogue. So sabi dito, these are the conversations spoken between people. So malaki ang role ng dialogue sa mga kwento. Di ba nga pag nanonood tayo or may nabasa tayong kwento, yung mga punchline nila, talaga namang tatatak sa atin. At ginagaya pa natin yan kasi hugot na hugot tayo at relate na relate sa mga iyon. Tsaka syempre, para mas realistic, hindi naman kasi okay na all throughout narration lahat, di ba? Ang dialogue din ang nagpapa-intense ng kwento at nagbibigay pa ng context, no? Pwedeng formal, pero better kung doon sa paano mismo sinabi yun ng tao na subject ng kwento natin. Ganun siya i-quote sa kwento mismo. No? For example, dala ang pilit niyang kinukumbinsing pag-asa sa loob niya, pinasa niya ang kanyang resume at mga dokumento sa HR. Habang hinihintay siyang matawagan, umuusal siya ng panalangin. Lord, your will be done. Last na po ito. Pag hindi talaga ako pinalad, mag-abroad na lang ako. Sambit niya sa isip habang nakakross fingers. Mga ganun, no? Kaya naman, dahil 2 taon nang hindi natatanggap sa trabaho si Otep, hindi niya maiwasang humagulgol habang masayang nanonood silang magpapamilya. No? Agad naman siyang niyakap ng ina. Tapos sabi ni Otep, Ma, hindi ko lang masabi pero napipressure na ako. Pakiramdam ko wala akong kwenta. Siyempre sasagot yung nanay niya. So, ganun. No? Ganun yung role ng dialogue para iparamdam natin ano yung nararamdaman ng author. Yung sakit, yung saya, yung lungkot, lahat ng yon. Ano? Kailangan tatagos lahat yon sa ating mga mambabasa. Kaya mahalaga din yung mga dialogue natin is isulat sila doon sa language na makaka-relate yung mga babasa. Like kung Gen Z ang mga yan, syempre better, no? Kaya mga casual lamang, yung mga ordinary, hindi masyadong malalim, mga highfalutin words, wag ganon. So, ito pa na yung pinaka-last, no? So, the theme, at ang sabi dito, there must be a central idea that is weaved through your essay or work. Often, the theme reveals a universal truth. So, yes, ang story natin ay dapat na may iisang tema lang or idea. Parang gumagawa lang tayo ng essay. Hindi yung kung saan-saan na napupunta ang kwento. No? Minsan kasi ang daming nagpa-pop na idea sa utak natin tapos hindi natin ngayon alam i-organize, di ba? So, kung about lang sa betrayal, doon lang. If about sa success, doon lang din. If about finding true love, focus tayo doon. If about being wise person, job smart, mga travel sa buhay, happiness, na failures, doon lang, no? Hindi yung tinatry natin sakupin lahat. Huwag natin i-cover lahat, guys. Anyway, pag nagsulat naman talaga, meron tayong naisip muna na gusto nating gawa ng kwento. Like, buhay ng mga ampon, buhay ng mga single mom, buhay ng mga negosyante, buhay ng mga middle child, no? Buhay ng mga matatanda sa mga home for the aged, ganyan. Huwag tayong lalayo doon para hindi tayo maligaw. At natapos naman tayo sa isa pang makabuluhang talakayan para sa creative nonfiction, particularly sa lesson na literary elements. At kung natuto kayo, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video lesson natin. For more videos, click the notification button. At hanggang sa muli, salamat guys and bye!